Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang mag-asawa na minaliit, hinamak at pinagmalupitan dahil lamang sa kanilang panlabas na anyo. Akala ng lahat ay ligaw na pulubi lang sila sa loob ng isang marangyang subdivision. Pero hindi nila alam, ang mga pulubing ito ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanilang mga mansyon. Handa na ba kayong malaman kung paano niyanig ng mag-asawang ito ang mundo ng mga mapagmataas? Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa gitna ng sikat ng araw, dalawang matanda ang naglalakad sa kabaan ng kalsada. Si Mang Teng, nasuot ang kupas at may tagpi-tagping sando. At si Aling Rita na may bitbit na bayong at nakasuot ng tsinelas na manipis pa sa papel. Tila sila mga estranghero sa sarili nilang bayan. Ang destinasyon nila, ang Golden States, ang pinakamahal at pinaka-eksklusibong subdivision sa buong probinsya. Hindi alam ng marami, ang lupang kinatatayuan ng bilyong-bilyong halaga ng mga bahay doon ay minanapa ni Mang Teng sa kanyang mga ninuno. At 50 taon na ang nakakalipas mula nang huli niya itong mabisita. Rita, dahan-dahan lang sa paglakad. Malapit na tayo. Gusto ko lang makita kung ano nang itsura ng lupang ibinenta natin sa developer noon. Sabi nila, iniwan daw nila ang main lot para sa atin, di ba? Ateng. Pero tingnan mo naman, mukha tayong basurero sa harap ng mga dambuhalang gitna yan. Sigurado ka bang papapasokin tayo? Baka pagkamalan tayo magnanakaw. Huwag kang mag-alala. Hawak ko ang titulo ng main lot. Karapatan natin pumasok dyan. Pagdating nila sa dambuhalang gate na gawa sa ginto at itim na bakal, agad silang hinarang ng isang lalaking may malapad na katawan at madilim ang tingin. Ito si Edward, ang head security na kilala sa pagiging malupit sa mga taong sa tingin niya ay hindi kabilang sa alta sosyedad. Hoy! Saan kayo pupunta? Bawal ang pulubi rito. Doon kayo sa kabilang kanto. Baka may magbigay sa inyo ng barya doon. Nako iha! Hindi kami mamamalimos. May bibisitahin lang kaming lote sa loob. Kami may-ari ng bakanting lote sa dulong bahagi. Lote? Kayo? Baka lote sa sementeryon tinutukoy nyo. Tingnan nyo nga ang suot nyo. May anunsyo na kayo ng kahirapan. Umalis na kayo bago ko pagamitin itong batuta ko sa inyo. Sa di kalayuan, lumabas mula sa isang magarang parlor sa tapat ng gate ang isang lalaking nakashort na maiksi at may hawak na pamaypay. Ito si Kimpoy, ang kilalang information highway o chismoso sa subdivision. Ay, Edward, ano ba yung ingay na yan? Nakaka-stress sa beauty ko MG, bakit may mga street dwellers sa tapat ng ating Forbes-inspired gate? Kadiri naman, baka may dalang virus yan. Ito kasing dalawang matandang ito, Kimpoy. Nagmamatigas. Gusto daw pumasok. May-ari daw sila ng lote rito. Nakakatawa, di ba? Ha? Lote? Baka lottery ticket ang ibig nilang sabihin. Manong, manang, yung mga katulad nyo sa squatter area nakatira, hindi sa lugar kung saan ang banyo ay mas malaki pa sa bahay ninyo. Shoo, alis. Kempoy, sandali lang. Gusto lang naming makita ang lupa namin. Ito ang titulo. Original ito. Inilabas ni Mang Teng ang isang lumang sobre mula sa kanyang bayong. Ngunit bago pa man ito maipakita ng maayos, biglang hinablod ni Edward ang sobre at itinapon nito sa putikan sa gilid ng kalsada. Peke yan. Huwag mo akong lokohin ng mga papel mong galing sa rekto. Sabi nang umalis na kayo Teng, halika na. Baka ano pang gawin nila sa atin? Hindi, Rita. Kailangan natin pumasok. May mahalagang kailangan tayong kunin sa loob ng lote. Dahil sa pagpupumilit ni Mang Teng, nawala ng pasensya si Edward.
Tinulak niyang matanda dahilan upang mapaupo ito sa semyento. Hindi pa nakontento. Kinuha ni Edward ang kanyang water hose at binasa ang mag-asawa na parang mga hayop. Ayan, para may masmasan kayo. Linisin niyo yung dumi niyo sa katawan bago kayo mangarap na tumapak dito. Go Edward, paliguan mo sila. Mukhang isang dekada na silang di nakakagamit ng sabon. My goodness, ang kalat sa paningin. Basang-basa at nanginginig sa lamig ang mag-asawa. Ngunit sa gitna ng kahiyang ito, may isang bagay na hindi napansin ni Edward at Kimpoy. Si Mang Teng ay hindi tumingin sa kanila ng may galit, kundi may kasamang awa. Awa para sa mga taong hindi alam kung sino ang tunay na kinakalaban nila. Habang pinagtatawanan sila ng mga tao sa paligid, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, ang abogado ng developer ng Golden States. Attorney Salazar, good morning po. Pasensya na po sa gulo. Itong mga pulubing ito kasi, pinapaalis na, ayaw pang lumayas. Ngunit imbis na sumang-ayon, nanlaki ang mga mata ng abogado nang makita ang matandang basang-basa sa sahig. Dali-dali siyang tumakbo patungo kay Mang Teng. Don Vicente, Mang Teng, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo basang-basa? Biglang natahimik ang paligid. Ang tawa ni Kimpoy ay napalitan ng pagkagulat. Si Edward naman ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Don Vicente, ang pinakamayamang landowner sa buong rehiyon na matagal nang nawala sa publiko. Ngumiti ng bagya si Mang Teng habang pinupunasan ang kanyang mukha, pero may talim na sa kanyang mga mata. Edward, di ba sabi mo, bawal dito ang marurumi? Paano kaya kung ang maruming ito ang mag-utos na gibain ang gate na binabantayan mo? Ano kaya ang gagawin ni Mang Teng ngayong nabunyag na ang kanyang tunay na pagkatao? At anong klaseng pagiganti ang naghihintay para kay Edward at Kimpoy na minaliit ang kanilang pagkatao? Tumigil ang ikot ng mundo para kay Edward. Ang hawak niyang water hose ay dahan-dahang nalaglag sa simento, habang ang tubig ay patuloy na umaagos. Parang ang bilis din ng pag-agos ng kaba sa kanyang dibdib. Si Kimpoy naman, na kanina lang ay halos mabilaukan sa katatawa, ay biglang nagtakip ng bibig gamit ang kanyang mamahaling panyo. Edward, anong ginawa mo? Alam mo ba kung sino ang lalaking ito? Siya si Don Vicente Montenegro. Siyang may-ari ng buong lupang kinatatayuan ng Golden States. Kami ay mga katiwala lamang ng kanyang pamilya. Pero attorney, ang suot po kasi nila. Akala ko po mga palaboy. Bakit naman po ang isang doon ay magmumukhang ganyan? Dahil lang tunay na mayaman, iho. Hindi kailangang ay pangalandakan ng ginto sa katawan. Ang lupa ang nagsasalita para sa amin, hindi ang aming damit. Inalalayan ni Attorney Salazar si Mang Teng o Don Vicente na tumayo. Kahit basang-basa ang kanyang lumang sando, ang tindig ni Mang Teng ay nagbago. Wala na ang itsura na matandang nanginginig. Pinalitan ito ng isang lalaking puno ng dignidad at awtoridad. Attorney Salazar, kinuha kong orihinal na titulo sa safe deposit box ko kanina dahil gusto kong idonasyon ang main lot para sa isang charity foundation para sa mga batang lansangan. Pero mukhang hindi magandang pagsalubong sa akin ng sarili kong tauhan. Ay, Don Vicente? My goodness! I'm so sorry po. Akala ko po kasi ay nagsushooting kayo sa indie film kanina. You know naman, acting. Edward, bakit mo naman kasi binasa si Don? Napaka-unprofessional mo naman. At ikaw, Kimpoy, di ba? Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kanina tungkol sa squatter at virus. Ang parlor na pinagtatrabuhan mo sa tapat. Alam mo bang ako rin ang nagpapaupa sa pwestong yan? Biglang namutla si Kimpoy. Ang kanyang parlor ay ang kaisa-isang kabuhayan niya. At sa isang salita lang na matandang nasa harap niya, maaari itong maglaho na parang bula. Don Vicente, charot lang po yun. Alam niyo naman kami mga bakla, mabelat lang ang dila pero wala kaming malisya. Please po, huwag niyo bawiin ang pwesto ko.
Don Vicente, patawad po. May pamilya po ako. Kailangan kong trabahong ito. Nagkamali lang po ako ng akala. Ang pagkakamali ay kapatawad-tawad, Edward. Pero ang kawalan ng respeto sa kapwa dahil lang sa panlabas na anyo, ibang usapan yan. Kung nagagawa mo ito sa akin na sa tingin mo ay mahirap, gaano pa kaya sa mga totoong nangangailangan ng tulong? Kinuha ni Mang Teng ang basang sobre mula sa putikan. Inabot niya ito kay Atty. Salazar. Attorney, ayusin mo mga dokumento. Gusto ko, sa loob ng 24 na oras, lahat ng security agency na humahawak sa subdivision na ito ay palitan. At ang lalaking ito, siguraduhin mong hindi na siya makakapagtrabaho sa kahit anong kumpanyang may pangalang Montenegro. Don Vicente, parang awan niyo na po. Huwag niyo po gawin sa akin to. Hindi pinansin ni Mang Teng ang pagmamakaawa ni Edward. Lumingon siya kay Aling Rita at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Teng, paano nang pagbisita natin sa lote? Basang-basa na tayo. Huwag kang mag-alala, Rita. Papasok tayo sa loob, pero hindi bilang mga pulubi, kundi bilang mga may-ari. Sumakay ang mag-asawa sa sasakyan ni Atty. Salazar. Habang dahan-dahang bumubukas ang dambuhalang gate ng Golden States, pumasok sila ng may taas noo. Ngunit ang hindi alam ng lahat, may mas malalim pang dahilan kung bakit bumalik si Mang Teng sa subdivision na iyon. Hindi lang ito tungkol sa lupa o sa donasyon. May isang lihim na nakabaon sa loob ng Golden States na siya lang at si Aling Rita ang nakakaalam. Isang lihim na magpapabago sa buhay ng maraming residente roon. Habang umaandar ang sasakyan, napatingin si Mang Teng sa isang partikular na mansyon sa kanto. Isang mansyon na pagmamay-ari ng isang maimpluwensyang politiko na matagal na nilang kagalit. Panahon na para bawiin ang lahat ng kinuha niyo sa amin. Bulong ni Mang Teng sa kanyang sarili. Ano ang lihim na tinatago ni Mang Teng? Sino ang politikong tinutukoy niya? At bakit tila may bahid ng pagiganti ang kanyang pagbabalik? At ano ang gagawin ni Kimpoy para isalba ang kanyang parlor? Tahimik ang loob ng sasakyan ni Atty. Salazar habang dahan-dahang binabaybay ang malinis at malawak na kalsada ng Golden State. Sa labas ng bintana, makikita ang mga naglalakihang mansyon na may mga fountain, mamahaling sasakyan at mga hardin na tila sa pelikula lang makikita. Pero para kay Mang Teng at Aling Rita, ang mga pader na ito ay simbolo ng kasakiman. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang bakanteng lote, ang tinatawag na main lot. Pero sa katabi nito ay nakatayo ang pinakamalaking mansyon sa buong subdivision, pag-aari ni Gobernador Sebastian, isang makapangyarihang politiko. Don Vicente, narito na po tayo. Gaya ng bilin ninyo, nanatiling bakante ang loteng ito. Marami ang nagtangkang bumili, lalo na si Gobernador Sebastian. Pero sinunod ko ang utos niyo na huwag itong ibenta kahit kanino. Teng, ayun ang mansyon niya. Naalala mo pa ba? Diyan sa loteng iyan, diyan nakatayo ang dating kubo natin bago nila tayo persahang pinaalis. 30 taon nang nakakalipas. Hindi ko makakalimutan, Rita. Hinding-hindi. Habang bumababa sila ng sasakyan, isang marangyang gate ang bumukas mula sa katabing mansyon. Lumabas ang isang lalaking may katabaan, nakasuot ng mamahaling polo shirt at may gintong relo. Si Gobernador Sebastian. Kasunod niya si Kimpoy, na tila mabilis na nakatakbo roon para magsumbong at humanap ng kakampi. Ninong Gob, ayun po sila. Yan po yung dalawang matanda na sinasabi ko sa inyo na nag-iskandalo sa gate kanina. Pilingero po yung matandang yan. Akala mo kung sino. Sino ba itong mga ito, Atty. Salazar? At inaayaan mong tumapak ang mga dugyot na ito sa tapat ng bahay ko. Nakakasira sila ng view. Dahan-dahang humarap si Mang Teng kay Gobernador Sebastian. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang gobernador na dati ay puno ng yabang ay biglang napatitig ng maigi. May kung anong takot ang gumuhit sa kanyang muka nang makilala ang mga matang yon.
Bakit, Sebastian? Hindi mo na ba nakikilala ang taong ninakawan mo ng kinabukasan? Ang taong pinakulong mo sa gawa-gawang kaso para lang makuha ang pirasong ito ng lupa? Vicente, ikaw ba yan? Akala ko'y wala ka na. Buhay pa kami, Sebastian. At bumalik kami para sa hustisya. Hindi lang para sa lupang ito, kundi para sa anak naming kinuha nyo. Nagulat si Atty. Salazar at maging si Kimpoy sa narinig. May anak pala ang mag-asawa. Akala ng lahat ay wala silang supling. Alam ko ang ginawa mo, Sebastian. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para palabasin na namatay ang anak namin sa sunog noong pinaalis nyo kami rito. Pero nalaman ko ang totoo. Binenta mo ang anak namin sa isang mayamang pamilya para mapagtakpan ang krimen mo. Wala kang ebidensya, Vicente. Matanda ka na. Ulyanin ang utak mo. Umalis na kayo rito bago kayo ipakulong ulit dahil sa trespassing. Ebidensya ba ang gusto mo? Atty. Salazar, ipakita mo sa kanya. Inabot ni Atty. Salazar ang isang folder. Naglalaman ito ng mga dokumento ng DNA test at mga confession ng dating tauhan ng gobernador na ngayon ay nasa panig na ni Mang Teng. Alam mo ba, kung nasa ng anak ko ngayon, Sebastian, ang batang kinuha mo at ipinaampon sa ibang bansa. Siya na ngayon ang main investor ng kumpanyang nagmamay-ari ng subdivision na ito. At sa isang perma niya, ang mansyong tinitirikan mo ay mawawala ng permit dahil nakatayo ito sa encroach land ng lote ko. Hindi maaari eh. Sa gitna ng tensyon, isang puting sports car ang mabilis na huminto sa harap nila. Bumaba ang isang matangkad, gwapo at mukhang napakayaman na lalaki. Lahat ay napatingin sa kanya. Ay, ang gwapo. Sino yan? Siya bang knight in shining armor ko? Kinikilig na sabi ni Kimpoy. Lumakad ang lalaki diretso kay Mang Teng at Aling Rita. Walang pag-aalinlangan, lumod siya sa harap ng dalawang matanda na basang-basa pa rin ang suot. Tay, Nay, patawad po kung ngayon lang ako nakarating. Anak ko! Nanginig ang buong katawan ni Gobernador Sebastian. Ang lalaking nasa harap niya ay ang bilyonaryong si Mr. Alexander Montenegro. Ang tao na dapat ay peperma sa kanyang campaign funds para sa susunod na eleksyon. Ang anak na mag-asawang tinawag niyang Pulubi. Lumingon si Alexander kay Gobernador Sebastian. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Gobernador, narinig ko ang lahat. Ang pagtrato mo sa mga magulang ko at ang ginawa mo sa pamilya namin noon. Bukas na bukas din. Asahan mong sheriff, ipapadlak natin ang mansyong ito. Maya-maya ay biglang sumingit sa usapan si Edward na kanina pa pala nakasunod. Sir Alexander, mawalang galang na po. Ako po yung guard. Ikaw yung bumasa sa tatay ko. Huwag kang mag-alala, Edward. Hindi lang trabaho mawawala sa iyo. Kakasuhan kita ng physical injuries at maltreatment of senior citizens. Atty. Salazar, asikasuhin lahat yan. Anong mangyayari kay Governor Sebastian ngayong ang anak na itinago niya ang siya palang patapos sa kanyang kapangyarihan? At paano babaguhin ni Don Vicente ang Golden States ngayong siya na ang tunay na may-ari ng lahat? Ang buong subdivision ng Golden State ay tila na bulabog. Ang balita tungkol sa matandang Pulubi na siya palang tunay na may-ari ng lupa at ama ng bilyonaryong si Alexander Montenegro ay kumalat na parang apoy sa mga chat groups ng mga residente. Ang mga dating nanonood lang mula sa kanilang mga bintana ay nagsimula ng lumabas. Nanginginig sa takot na baka sila ang susunod na mapag-initan. Si Gobernador Sebastian ay parang lantang gulay na napasandal sa kanyang magarang gate. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi dahil sa init, kundi dahil sa katotohanang tapos na ang kanyang maliligayang araw. Gobernador, hindi mo lang pamilya kong binangga mo. Binangga mo ang pundasyon ng kumpanyang nagpapatakbo sa lugar na ito. Mula sa sandaling ito, lahat ng kontrata mo sa aming kumpanya ay kansilado. At tungkol naman sa mansyong ito,
Alex, iyo, pag-usapan natin ito ng maayos. Magkaibigan tayo, di ba? Marami akong naitulong sa mga business interest mo rito sa probinsya. Kaibigan? Sebastian, ang pagkakaibigan ay hindi itinatayo sa pagnanakaw ng anak ng ibang tao. Hindi ito itinatayo sa pagpapaalis sa mga mahihirap sa kanilang sariling lupa para lang magtayo ka ng palasyo. Sabi mo kanina, Sebastian, nakakasira kami ng biyo sa labas ng bahay mo. Ngayon, kami naman ang ayaw makakita sa mukha mo sa loob ng lupain namin. Attorney Salazar, ipakita mo ng dokumento. Opo, Doña Rita. Gobernur, ito ang notice to vacate. Dahil ang lupang kinatatayo ng bahay mo ay napatunayang hindi dumaan sa tamang proseso ng pagbili at peke ang deed of sale na ginamit mo 30 taon lang nakakalipas. Binibigyan ka namin ng 48 oras para lisanin ang property na ito. 48 hours? My God! Hindi pa nga tapos ang bleaching ng buhok ko sa parlor. Mapapalayas na kami. Gobernur, gawin mo ang magic mo. May power ka, di ba? Gamitin mo ang power mo. Tamahimik ka, Kimpoy. Wala na akong magagawa. Lahat ng bank account ko ay nakapris na dahil sa investigation ng AMLC. Habang nagkakagulo, lumapit naman si Alexander kay Edward, ang head guard na kanina pa nakaluhod at umiiyak sa putikan. Sir Alexander, Don Vicente, maawa po kayo. May 3 anak po ako na nag-aaral. Nagtatrabaho lang po ako. Sinunod ko lang po ang protocol ng subdivision. Protocol ba mambasa ng hose sa mga matatanda, Edward? Protocol ba ang itapon ng titulo ng lupa sa putikan? Ang trabaho ay binibigay sa mga taong may puso, hindi sa mga taong asong ulol kung umasta dahil lang may suot na uniforme. Edward, hindi lang kita tatanggalin. Sinigurado ko na rin na lahat ng security agency sa buong Pilipinas ay malalaman ang ginawa mo. Wala nang kukuha sa'yo bilang guard. At gaya ng sabi ko, haharapin mo ang kasong isasampa namin. Isang malaking truck ng security mula sa ibang agency ang biglang dumating. Pinalibutan nila ang gate. Isa-isang tinanggalan ng tsapa ang mga tauhan ni Edward. Ang kahihiyan ay kitang-kita sa kanilang mga mukha habang pinapanood ng mga elite na residente ng Golden States. Samantala, si Kimpoy ay pilit na sumisiksik kay Aling Rita. Umaasang madadaan niya sa charm ang matanda. Madam Rita, Doña Rita, alam niyo po, nung nakita ko kayo kanina, sabi ko talaga sa sarili ko, she looks like a queen in disguise. Patawarin niyo na po ako. Nadala lang po ako ng pressure ni Edward. I can be your personal stylish po. Libreng gupit, libreng manicure para sa inyo. Kenfai, ang dila mo ay kasing talim ng gunting mo. Sabi mo kanina, kadiri kami at virus. Ngayon, gusto mo kami maging client. Ang parlor mo, ibibigay ko sa isang mas karapat-dapat na beautician. Isang taong marunong rumespeto, kahit sa mga basurero. No, may parlor, may life, may extensions. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Mang Teng ang kanyang asawa at ang kanilang anak na si Alexander. Matapos ng 3 dekada ng pagtatago sa hirap at pangungulila, sa wakas ay nabuo muli ang kanilang pamilya. Alexander, anak, maraming salamat. Hindi ko akalain na makukuha pa natin ang hustisyang ito bago kami bawian ang buhay ng nanay mo. Tay, simula pa lang ito. Ngayong nahanap ko na kayo, hindi ko nahahayaan na may humawak sa inyo. Pero tay, may isa pa tayong problema. Si Gobernur Sebastian, may huling alas pa yan. May mga tauhan siyang hindi natin basta-basta mapapaalis. Biglang bumukas ang bintana sa itaas ng mansyon ni Gobernur Sebastian. Isang lalaking may hawak na kamera ang nakasilip. Isang matanda rin ang nakita ni Aling Rita sa loob ng mansyon na tila humihingi ng tulong. Teng, Alexander, si Lola Ising yun. Ang dating katulong natin na tumulong sa atin noon. Bakit nandyan siya sa loob ng mansyon ni Sebastian? Nanlaki ang mga mata ni Mang Teng. Ang katotohanan ay mas malalim pa pala kaysa sa inaasahan nila.
May mga taong nakakulong sa loob ng mansyong iyon na naging saksi sa lahat ng krimen ni Sebastian. Pasukin ng mansyon. Ngayon din. Ano ang matatagpuan nila sa loob ng mansyon ni Gobernador Sebastian? Sino si Lola Ising at ano ang hawak niyang impormasyon na mas lalong maglulubog sa gobernador? At ano ang gagawin ni Sebastian para makatakas sa batas? Sa utos ni Alexander, agad na kumilos ang kanyang mga bagong security personnel. Sinira nila ang trangka ng mansyon ni Gobernador Sebastian. Nagkakagulo na sa loob. Sinubukan ni Sebastian na tumakas sa backdoor, ngunit wala na siyang malulusutan. Pinalibutan na siya ng mga tauhan ni Alexander. Sa isang madilim na silid sa service area ng mansyon, natagpuan nila ang isang matanda, si Lola Ising. Siya ang dating kasambahay ni Mang Teng na 30 taon nang pinagtatrabaho ni Sebastian ng walang bayad para hindi makapagsalita tungkol sa nangyari noon. Iseng, Diyos ko, Iseng, buhay ka! Rita, Vicente, salamat sa Diyos at dumating kayo. Hawak ko ang lihim na notebook ni Sebastian. Dito nakasulat ang lahat ng transaksyon niya, kasama ng pagbibenta sa anak niyo noon at ang pagpatay sa mga saksi sa sunog. Nanginginig ang mga kamay ni Gobernador Sebastian habang pilit siyang pinupusasan ng mga pulis na kararating lang sa lugar. Kasama nila ang NBI na matagal na palang may binubuong kaso laban sa kanya. At ang paglitaw ni Alexander ang nagsilbing mitya para tuluyang siyang malubog. Hindi! Peke ang notebook na yan. Gawa-gawa lang yan ang matandang ulyani na yan. Vicente, maawa ka. Huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan. Sebastian, ang awa ay para sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya. Pero ang ginawa mo ay plano. Planadong pagnanakaw ng buhay at dangal. Ngayon, hayaan mong ang batas ang humusga sa iyo. Habang isinasakay si Sebastian sa patrol car, nakita ni Mang Teng si Edward at Kimpoy na nakatayo sa gilid. Basang-basa pa rin at mukhang mga basang sisiw. Ang lahat ng yabang nila ay napalitan ng labis na pagsisisi. Don Vicente, Madam Rita, kahit gawin niyo na lang po akong katulong sa bahay niyo, kahit tagalinis ng banyo, huwag niyo lang po akong iban sa subdivision, wala na po akong matitirhan. Patawarin niyo po ako, Don Vicente. Nagmakaawa po mga anak ko kanina sa telepono. Maawa po kayo. Alexander, anak, ano sa tingin mong dapat gawin natin sa kanila? Hindi namin kayo ipapakulong kung wala kayong ibang krimen. Pero kailangan nyo ring maramdaman ang nararamdaman ng mga taong minamaliit nyo. Mula bukas, kayo magsisilbing community service volunteers sa charity foundation na itatayo ni tatay para sa mga batang lansangan. Maglilinis kayo ng mga kanal, magpapakain ng mga pulubi, at magsisilbi sa mga taong tinawag nyong kadiri. Wala nang nagawa ang dalawa kundi tumango. Ito na ang kanilang pagkakataon para magbago at matutunan ang tunay na kahalagahan ng pagrespeto sa kapwa anuman ang katayuan sa buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, ang Golden States ay hindi na tinatawag na Golden States. Pinalitan ito ni Alexander ng Montenegro Legacy Park. Ang main lot na dating bakante ay naging isang napakagandang center para sa mga senior citizen at mga batang walang tirahan. Si Mang Teng at Aling Rita, hindi na sila nagsusuot ng mamahaling damit kahit bilyonaryo na sila. Madalas pa rin silang makitang nakasando at tsinelas habang nagtatanim ng mga gulay sa gitna ng subdivision. Pero sa pagkakataong ito, wala nang guard na nagtatangkang harangin sila. Sa halip, bawat residenteng dumadaan ay yumuyukod at bumabati ng may malalim na respeto. Rita, tingnan mo mga bata. Masaya na silang naglalaro sa lupang dati ay puno ng galit at kasakiman. Oo, Teng. Sa wakas, ang lupang ito ay hindi na para sa mayaman lang, kundi para sa lahat ng mga may mabuting puso. At dito nagtatapos ang kwento ng mag-asawang Montenegro. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa suot na damit, sa laki ng bahay o sa dami ng ginto. Ang tunay na kayamanan ay ang ating pagkatao, ang ating prinsipyo
at ang ating kakayahang magmahal at rumespeto sa ating kapwa, mahirap man o mayaman. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay wag na wag nating huhusgahan ng isang tao base lamang sa kanilang panlabas na anyo. Ang suot na damit ay hindi kailanman magiging sukatan ng tunay na dangal, yaman at pagkatao. Ang kapangyarihan at salapi ay pansamantala lamang at maaaring bawiin sa isang iglap. Ngunit ang respeto at kabutihang loob ay nananatili habang buhay. Itinuturo rin ito na ang anumang kasamaan o pang-aapi na itinanim ay aanihin din sa huli bilang kaparusahan. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapakumbaba at pagpapanatili ng busilak na puso anuman ang ating katayuan sa lipunan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.